Ito po ang susunod na question. Magandang araw po, sir. Pwede po bang ipaliwanag kung paano malaman ang monthly payments base lang sa minimum rate dito sa Pilipinas? Salamat po, sir. Sana po mapansin. Para po sa ating mga kababayan, no, napakadali lamang po malaman kung magkano ba ang ating magiging monthly na po pwede sa atin maximum. Depende po sa ating sahod. So pupunta lang po tayo sa online, no? I-type po natin ang online housing loan calculator at doon na po natin i-explore yung atin pong magiging monthly payments based sa ating sweldo or magkano ba yung pwede nating i-loan based sa ating sweldo at ilang years na lang ba ang po pwede sa atin based sa ating edad. So samahan nyo po kong explore. Wait lamang po at mag-share screen po tayo. Okay, nandito lang siya. Pwede niyo pong i-type housing loan calculator and nandito rin naman po siya sa Pag-ibig mismo, no? Pag-ibig na website, no? Kung napapansin po niyo. Ito po sa may lower right portion, i-type niyo lang i-click niyo lang pala ang housing loan calculator. So pupunta na po kayo dito sa mismong housing loan calculator pag kinilik niyo. Pero dito sa akin hindi pala nag-transfer, no? Okay? Hindi pala siya automatic nag-transfer sa kabilang file. But anyway, i-open po natin. Kala ko automatic po na magta-transfer, hindi pala. Okay. So, pag kinilik nyo po yan, pupunta po kayo sa Housing Loan Affordability Calculator. Sa Pag-ibig po mismo ito na website, no? So, dito, ilalagay nyo lang, select what you want to compute. Like for example, how much income is required for your desired housing loan. So, ilalagay mo yung loan amount dito kung halimbawa gusto mo ng ganitong loan amount. Pero dito, how much you can borrow based on your income, ito po yung question nung ating commenter sa YouTube, no? So, halimbawa, 15,000 ang monthly mo, basic salary. So, ganun mo lang po siya, itatype mo lang. Loan tenure, paano po ba malalaman yung loan tenure dito na mas safe? Ang gamitin po ninyo ay 65, no? 65. Although, syempre, ang maturity ng Pag-ibig ay 70, kaya lang ang binibili kasi nating property, kadalasan pre-selling or ongoing construction. Meaning to say, nagkakaedad na tayo through time habang nagkakaroon ng development sa particular project. Kaya, pinaka-safe yung 65, no? So, 65 minus current age. So, halimbawa, kayo po ay 40 years old. Kung 40 po kayo, 65 minus 40 is 25. Tapos yung preferred fixed pricing period. So piliin nyo lang po yung 3 years, no? Tapos kapag napili nyo na yung 3 years, compute nyo po. So lalabas na po dito yung po pwede ninyong housing loan. So kumbaga sa 15,000 na sweldo, kaya nyo pa ng 25 years kasi 40 years old na po kayo. 795,000 po ang estimated dito sa Pag-ibig, no? May mga changes lang po yan in terms of amount pero hindi po yan nagkakalayo. So sa principal in interest, nasa 5,250, no? Kumbaga ito 35% ng 15,000. No? Yun po yun, no? So 5,250 and of course syempre insurance. So ang monthly mo ay 5,429. So explore mo lang. Pwede mo i-type 20,000 po dito, tapos yung edad, yung repayment period, 65 minus current age, yun lang po ang gamitin ninyo. So, assuming 30 years, pwede pa, bata pa. So, i-compute nyo lang, tapos lilitaw na po yan. No? So, ganun po nyo i-estimate ang inyo pong pwedeng housing loan na nakabase po sa inyo pong sweldo. No? Kumbaga, kung may difference po dyan, halimbawa, 1.1 lang po ito, pero ang loan amount sa price list ay 1.5, mag-a-adjust equity lang po kayo. So, ganun lang po ka-basic ng ang pag-compute kung magkano yung pwede nyong i-loan at pwede po monthly payment based po sa inyong sweldo. Pero wag nyo lang kakalimutan, ilagay po ninyo yung loan term based po sa inyong edad, no? Gamitin po ninyo ang formula na 65 minus current age kapag po Pag-ibig. Kapag bangko, para mas safe, 60 minus current age. Yun na lang pong gamitin po ninyo. Para mas safe, kumbaga, yun na yung pinaka mas mataas na monthly para sa inyo. So kumbaga, sa term ng accounting, conservative approach, no? Yung pinaka worst case scenario, yun na yung kumbaga, no? Ganun po ninyo gawin pagdating po sa pag-compute, magkano ang pwede nyong i-loan
Based sa inyong sweldo at edad, at magkano ba yung magiging monthly payment niyo depende sa housing loan term. So, babago-baguhin nyo lang yan. Kung gusto nyo ng 10 years, 15 years, tignan nyo po kung magkano yung monthly, no, na pwede po sa inyo.